Hindi ito ordinaryong laban. Hindi ito basta bakbakan. Ito ay ang kwento ng isang batang lumaki sa makipot na kalye ng Pasay na naniniwalang walang imposible na makamit ang pangarap. Dahil ang kababayan nating batang Pasay ay walang takot na dumayo sa Tokyo, Japan. Ito ang ating kababayan na si Richard Pumikpik. Walang hype at hindi masyadong kilala sa ating bansa para harapin ang hometown hero at ang paboritong manalo sa labang ito na si Hisashi Amagasa. Ang Pinoy ay nagbabakasakaling makuha ang bakanteng WBO Asia Pacific Featherweight title. Ngunit sa labang ito, siguradong makikilala ito ng buong Pilipinas. Isang araw na dapat nakalaan para sa happy ending ng hapon na ito. Ngunit dito sila mabubulaga ni Richard Pumikpik, ang The Beast ng Pasay. Kaya pagpasok ng round number 1, mapapansin ang mas matangkad, mas mahaba ang reach na hapon na si Hisashi Amagasa na tila liyamado talaga kung titignan. Ngunit dito kay bibilib kay Richard Pumikpik dahil wala ng intro nagpaulan agad ng malalakas na banat dito sa Japan. Sa round number 2, hindi naging hadlang para kay Richard Pumikpik ang bentahe ni Amagasa na mas mahaba at mas matangkad kumpara sa kanya. Para sa batang Pasay, walang malaking nakakapuwing. Sa round number 3, dito na binasag ng batang Pasay ang depensa ni Amagasa dahil inaatake nito ang mahabang katawan ng hapon. Nagpakawala ng left hook, right straight na para bang walang katapusan.
Sa round number 4, tuloy ang pag-atake ng Pilipino na tila hindi nasisindak sa laki at tangkad ng Hapon na si Amagasa. Dahil sa ronda ito, tuloy pa rin ang pagbanat ng Batang Pasay. Sa round number 5, dito bakas ang pagkahapo ng Hapon na si Amagasa na madalas umaakap sa Pilipino, ngunit ang Pinoy ay tila hindi nauubusan ng hangin at tuloy sa pag-atake dahil walang habas na bumato ng mga kombinasyon dito sa kalabang Hapon. Sa round number 6, dito nagsimula ang kwento na hindi inaasahan ng Japan. Isang underdog na walang dala kundi tapang. Makikitang dinodomina ng Pinoy ang mas malaking Hapon. Sa bawat pagsugod ni Pumikpik, mababasa mo sa mata ng Hapon na para bang hindi siya handa sa ipinapakita ng Batang Pasay. Sa round number 7, pagkatunog pa lang ng kampana, bumanat na agad si Richard Pumikpik. Sa ronda ito, maiahalin tulad ang Hapon na para bang isang puno na sinisibak unti-unti para bumagsak.
Sa round number 8, si Amagasa. Kahit pagod, lumalaban ng buong puso. Tila hindi papayag na sa huling laban niya ay matatalo siya. Hindi siya papayag na matapos ang karera niya sa pagkadapa. Sa round number 9, kahit nanginginig ang tuhod, bawat suntok ay may dalang alaala ng buong buhay niyang dedikasyon para sa huling gabi ng hapon. Sa bawat suntok ng Pinoy, gumuguhit ang tanong sa utak ni Amagasa na tila ba ito ba talaga ang katapusan ko?
Three. At sa huling round, hindi na ito Japan versus Philippines. Hindi na ito stamina versus power. Hindi na rin ito isang technical kontra sa agresibong estilo ng Pinoy. Ito ay puso kontra puso. Si Amagasa humihinga ng malalim. Ramdam ang bigat ng huling minuto ng kanyang karera. Si Pumikpik nakatayo sa harap niya. Handang kumpletuhin ang imposibleng misyon na walang naniniwalang kaya niyang abutin. Nagpalitan sila ng suntok na parang wala ng bukas. Sa boxing, may nananalo, may natatalo. Pero higit pa doon, may nagwakas. Ito ang karera ng Hapon na si Hisashi Amagasa. Sa gitna ng ring, tumingin si Amagasa sa crowd. Puno ng pasa, puno ng pawis, puno ng alaala. At doon, sa harap ng kanyang lugar, ibinaba niya ang gloves. Ito na ang huling beses. Naaapak ito sa ibabaw ng lona. Dito na nagtapos ang kanyang kwento. Matapos, mabigo kontra sa Pilipinong si Richard Pumikpik. Isang hindi sikat, isang hindi paborito, kundi isang batang Pasay na dala lang ang lakas ng loob at ang kanyang pangarap. Wagi ang Pilipino via unanimous decision at nakuha ang WBO Asia Pacific Featherweight title.